This time, ito namang ilalim ng lababo ang napagdiskitahan kong linisan at i-organize. Pero bago yan, ito nga. At itatapon ko na muna itong basura namin. 12 liters yung capacity ng ganyang basurahan namin. And gusto ko siya kasi space saver. Sinasabit lang namin sa pinto ng cabinet. Ayun nga lang, mabilis mapuna. 9 months na kami dito sa apartment. And alam nyo ba, never ko pa talaga na-organize na maayos itong ilalim ng lababo. And finally, ito na nga at gagawin na natin yan. So kailangan ko lang munang alisin lahat ng mga gamit sa ilalim. And alam nyo ba, napansin ko, ang dami ditong mga nakastack na mga, alam mo yung brown bag kapag namimili, mga plastic, paper bag. Alam mo ba kung ano yung nag-push sa akin para linisin to? Meron kasi akong kailangang gamiting lyanera. Hindi ko talaga siya mahanap-hanap. Kaya sabi ko, ay pagtatanggalin ko nga muna lahat ng gamit dito at gagawin ko na nga yung general cleaning dito sa ilalim ng lababo. Marami rin ako nakita dito mga container ng mga ice cream. Eh, hindi naman talaga namin nagagamit dahil nandito nga lang nakatago. Sabi ko, ipagtatapon ko na nga lang. So, na-sort ko na nga itong mga ito. Ang gagawin ko dyan, ilalabas ko lang siya dito sa may gate banda. Even ito, electric cooker, sabi ni Pinggoy matagal na, sira na daw yan. Ewan ko ba bakit hindi pa tinatapon. Kasi ayoko talagang mag-keep na ng mga gamit dito. Especially kung sira naman na, bakit panghihinayang. Dito sa labas ng gate namin, meron kaming malaking drum ng basura. And then, dito ko kasi itinatabi lang din. Sa labas lang ng drum, yung mga pwedeng mapakinabangan. Kasi morning, hapon, or gabi, may mga dumadaan ditong nangangalakal, kumukuha ng mga karton, especially kapag marami akong ina-unbox sa mga parcel. Dito ko lang siya sa labas. Parang alam na nila na yung mga nandito sa labas ng drum, pwede nilang kunin. Wala rin kasi akong alam na malapit na junk shop dito. At saka kahit papano itong mga to, pwede pa yung mabenta ng mga mangangalakal, yung mga karton, mga plastic, papel, di ba? Sa ilalim pala ng lababo namin, yung floor niya is rough. Hindi siya naka-tiles, hindi rin siya naka-finishing ba yung tawag doon. So medyo may alikabok nga siya. Kaya last month yata yun, nagpunta talaga ako ng Binyan Bayan para humanap ng linoleum. Tapos hindi ko pa talaga na ikakabit. So today is the day. Pero bago ko nga yun ikabit, eto, at i-vacuum ko na muna para talagang matanggal lahat ng mga alikabok dito. Kasi wala rin kaming dustpan. So much better talaga. Ganitong vacuum na nga lang yung gamitin. So eto nga pala yung napili ko. 1 yard lang yung binili ko and nasa around 150 pesos din yata yung bili ko. Actually, nagulat nga ako na gano'n na pala kamahal ang mga linoleum. Kasi akala ko talaga nasa mga 80 pesos lang yan, ganyan. Pero in fairness naman, mukha siyang makapal at saka maganda. Malamig sa mata. Initially, gusto ko, kulay puti lang talaga. Wala daw silang plain white. So sabi ko, eto na nga lang, total maganda rin naman. At saka malamig sa mata ba. So hinati ko lang siya sa gitna. And pupunasan ko na rin siya bago ako maglagay ng mga gamit dito. Para lang at least mas malinis tignan kapag kukuha kami ng gamit dito sa ilalim ng lababo. Unlike before na parang maalikabok tignan kapag yung rough finishing na simento nga lang yung makikita. So dahil wala na ngang laman yung ilalim ng lababo, nalagay na natin yung linoleum, tara't lagyan na nga natin ng laman. So meron ako ditong extra basurahan yan. Pero malinis yan, nilinis na ni Pinggoy. Dito ko ilalagay yung mga extra lint roller ko na pang refill. And ayan. Tapos meron pa ako ditong duster, yung pantanggal ng alikabok, at saka yung pole niya, extra mop cloth. Diyan lang sila lahat ilalagay. At saka most of our panglinis dito lang din sa side na ito. Ito nga pala yung pinto na katabi ng CR namin para kapag kailangang maglinis, kukuha ng mga plastic para sa basurahan, dito lang namin kukunin. Tapos mamaya itutour ko kayo kung ano yung mga laman ng mga ito. Habang nasa kalagitnaan nga ako ng paglilinis dito, itong bunso ko naman, nangungulit na ng mami, I wanna dede, inaantok na pala. So pinadede ko muna, nakatulog na siya. Then pagkatapos, ito nga yung inabutan ko. Sobrang kalat pa, pero don't worry, itutuloy natin yung paglilinis. And this time, dito nga pala ako sa gitnang part na. So meron kasi ako ditong dalawang pan organizer and gusto ko talaga dito siya sa gitna ipopwesto para kapag kailangan namin kunin yung induction cooker o kaya yung aming pot, dito lang siya. So, yung mga link ng mga yan, ilalagay ko na lang sa comment section. Nasa showcase ko rin yan o kaya naman sa bio. Karamihan pala sa ginagamit naming cookware, nandun sa kabilang cabinet, kaya halos konti lang yung laman. Pero meron kasi akong ibang binabalak na ilagay dyan. Mamaya ito tour. Ba naman yan? Wala naman nag-request ng tour, pero sige, para lang meron tayong mapagkwentuhan. Tapos alam nyo ba, habang naglilinis nga ako dito, hindi ko rin talaga alam pa kung paano ko magpagkakasya itong mga ito kasi medyo marami-rami pa nga yung gamit dito sa labas. So, meron kaming toolbox dito and inorganize ko na rin even yung mga maliliit na screw. Meron kasi akong organizer dyan.
Kasi nga, gusto ko talaga organize na to once in for all. Sobrang inaantok na rin ako dito. Kaya naman, ayan, merong pa iced coffee si Pinggoy. Thank you, my love. Sobrang sarap kaya ng iced coffee niya. Pero pag ako yung nagtimpla, parang hindi naman masarap ang tabang. Ewan ko ba, ba't ganun? Ang nangyari kasi lately, ang aga ko nang inaantok, mga 7, 8 p.m. Antok na ako niyan. Tapos, ang aga ko rin nagigising, madaling araw palang gising na ako. So, dahil wala nga ako may lagay na cookware dito, yung ibang mga tools, dito ko lang inalagay, pati rin yung extra toyo na. Actually, yung toyo na yan, galing pa yan dun sa handa ni Shavi. Maraming natira kasi nung pinagluto si Pinggoy. Kaya ayan, dyan lang yung toyo. At saka maglalagay lang ako dito ng light stick. For the meantime lang, habang nagbablog, para at least kahit pa paano maliwanag. Kasi, tignan nyo yung difference niya. Naisip ko nga, maganda maglagay dito ng yung may motion sensor na light stick. 'Di ba? Para kapag bubuksan namin yung cabinet, at least kahit pa paano maliwanag siya. 'Di ba? Para mabuksan ko yung pangatlong set ng pinto, tatanggalin ko muna itong mini dining table namin. So, dito ko nga pala balak ilagay yung iba sa mga food packaging namin. Kasi madalas talaga akong nagkikip ng ganun. Dati kasi, meron kaming sideline ni Pinggoy, gumagawa kami ng mga food packs, meals, ganyan. Pero hindi na nagtuloy-tuloy kasi iisa lang ang kliyente namin, yung ate lang din ni Pinggoy. Tapos kapag kailangan sa office nila ng mga pagkain, food packs, sa amin siya umorder. Siya lang talaga yung nag-o-order sa amin. Marami nag-i-inquire dati kasi binavlog ko rin yung mga food sideline namin. Hanggang inquiry lang, wala talaga umu-order kaya hindi na namin pinush. Pinagkasya ko na rin dito sa loob yung isa naming wooden shelf pero ginawa ko na lang siyang pahiga para kahit papano mapapatungan ko pa yung upper part nito. Kasi kung wala niyan, nanghihinayang ako doon sa extra space na pwedeng malagay sa taas. Alam mo yon? So, feeling ko naman perfect na perfect siya dyan dahil kita mo naman at least kahit papano mas organized nga yung mga gamit. So, dito sa may bandang gitna ilalagay ko yung mga extra food packaging namin para at least kapag kailangan, alam na namin kung saan kukunin. Next naman na i-vacuum ko dito naman sa labas ng cabinet. So, since kahit papano nabawasan na talaga na marami ako na itapon. Tapos, lahat ng mga gamit sa loob ng cabinet na isalansan ko ng maayos. Grabe, ang sarap pala talaga sa feeling maglinis ng ganito. Buti na lang talaga, kailangan ko ng lianera kasi yun talaga yung nag-push sa akin maglinis. So, eto na nga yung tour that nobody asked for. So, dito sa may unang set ng pinto, meron kami ditong mga lagay ng panglinis. Unahin na natin tong extra pump for liquid. Ito lagayan kasi ito ng sabon na powder. And then, ito namang ice cream na to. Talaga naka-sealed pa talaga. Paano ba naman? Nung naghakot kami ng gamit from our old apartment papunta dito, siniled ko nga lahat ng tape and yung mga panlinis ng koko ko na hindi ko nagagamit andito. So, just in case kailangan ko, at least naka-organize. Tapos, dito naman sa red box, yung mga laruan niya ng mga anak ko, pero nagagamit ko yun pag naglilinis ako from time to time. Tapos, yung extra panglinis, andito rin sa white organizer. So, hindi naman talaga kailangan na aesthetic yung mga organizer na gagamitin as long as naka-arrange sila na maayos. So, dito nga pala sa box na drawer, yung mga pang party decor, ibang school supplies sa mga anak ko. Tapos, kung bakit kami nagtatabi ng egg tray, para pag bibili kami, may iwasan yung basag-basag. Kasi usually sa mga tindahan lang kami bumibili ng itlog. Tapos, dito naman nakalagay yung mga plastic, garbage plastic, ziplock. And eto yung unang pinasok ko sa apartment pagkalipat namin. Di ba ang kasabihan magdala ng mga asin, aso. Hindi ko alam kung pwede na bang itapon yan. Tapos, nandito naman sa basket na ito yung aming mga extra panglinis, sponge, ano pa ba, gloves, and all that. So, diba, sobrang organized. Nakakatuwa talaga. And then, dito nga pala sa kaliwang side, meron ditong malaking plastic. Lagayan siya ng mga plastic pa rin. Alam mo, kapag namimili ka sa mga palengke, mga supot-supot, at saka kapag nag-poop si Kowat, binabalot kasi namin ng plastic bago itapon sa basurahan. Tapos, yung red naman na yun, lagayan nyo ng mga eco bag. O, diba? Lahat yan organized. Hindi lang talaga maganda sa paningin. So, eto naman, sa gitnang pinto, andito yung induction cooker namin, yung Xiaomi na pot, at saka yung mga tools. Eto nga pala, I'm not sure kung pwede talaga tong lutuan kasi si Ate Ken, yung ate ni Pinggoy, niregaluhan yung mga anak ko ng ganito. Naalala ko, binigay niya to nung nag-decide kami na bumukod. Sabi ko, Ate Ken, bubukod na kami. Nagpaalam ako sa kanya. Tapos, pag-uwi niya, namili pala siya ng IKEA. Tapos, ito nga binigay niya sa mga anak ko. So, ayan, meron kaming
pot at saka yung aming induction cooker. Nandito lang din sa ilalim. Kasi maliit lang talaga yung kusina namin. Hindi talaga uubra dito yung maggasol kami. Wala nang space. Meron ako maliit na washing machine dyan para yan sa mga basahan, panglinis. May extra space pa dito and then lahat ng tools andito. Etong itim na yan, ang laman yan ay cordless drill. Tapos usually sa mga ina-assemble namin gamit, tinatabi ko kasi yung mga screw, wrench, kung ano-ano. Tapos, ayan, naka-organize siya dito. May elastic lang goma. Ganyan. Para hindi siya matapon kasi isang tapon lang yan. Kagulo na talaga. Ayoko mag-sort. Then, yung extra tools, dito ko na lang sa plastic ng ice cream nilagay. And then, wala kasi kami ditong martilyo. So, usually, ito yung ginagamit namin. I think sa daddy pa ni Pinggoy yan. Dito ko na rin sinuksok. Itong parang mabigat to panghataw yan sa masasamang loob. Diyan lang nakalagay yan. O, diba? Kahit pa paano, hindi ko man nalagyan yan ng mga cookware. At least, napakinabangan ng maayos. Okay, moving on naman dito sa pangatlong set ng pintuan. Dito nakalagay yung mga extra stuff namin. So, yan. O, diba? Kita mo, ang laking bagay na nilagay ko dito yung wood shelf namin na napahiga. Kasi, kita mo naman, napaka-organize niya na. Finally, magagamit ko na ulit itong vegetable spinner namin, lalo na kapag magugas ako ng lettuce, ganyan. Kasi, lagi itong nandito lang sa ilalim, hindi ko mahagilap. At least ngayon, accessible na. Tapos yung mga extra naming plates, baso, sealed yan, maayos. At saka walang insekto kasi dito. Kaya, palagay ako ditong maglagay ng mga ganitong food packaging. At saka mas mainam na rin talaga na naka-plastic sila. So, yung mga dating food packaging ng small business namin nandito. So, meron pa ako natirang ito, lagay ng sandwich yan. Tapos, ito naman, pwede ako mag-bake gamit yan. Extra food packaging for cupcakes, for rice meals, andito lang din. Minsan din kasi kahit nasa bahay lang kami, gusto ko yung presentation ng pagkain na ginagawa namin, parang pang take out. So, alam na namin kung saan hahagilapin. Tapos, yung bago naming steamer, nakabox lang siya dyan. Then, yung extra stuff nandito lang sa organizer box. So, lahat halo-halo na sila dyan. O, diba? Kahit papano, may extra space pa akong, or meron pa akong extra slot dito na pwedeng paglagyan ng gamit. Organized na siya. Nailagay ko yung linoleum. Basta ang simple lang niya, pero sobrang na-appreciate ko talaga yung ginawa kong paglilinis dito. So, eto lang yung dining table namin. Sobrang liit lang yan. Pero in fairness naman, napapakinabangan namin dyan kami kumakain. At saka, meron lang din kaming maliit na chair dito. Gustong-gusto ko rin itong floor mat na gamit namin kasi may kakapalan siya. Hindi talaga siya madulas. Kasi marami na rin ako na-try na floor mat before. Ang dulas niya, delikado. Lalo na kapag may katulad sa amin na maliliit na bata. So, yung ganyan, recommended ko yan. Medyo may amoy lang siya ng konti. Parang amoy goma. Pero konting-konti lang naman. So, anyway, next naman, meron pala ako ditong wall clock. Ito nga, binalot ko siya dati nung naglipat kami dito sa apartment. Ngayon ko lang talaga nabuksan. So, saan ko kaya to pwedeng maipwesto? Let me know naman kung bagay siya dito. Kasi I'm thinking dito na lang. Or saang parte kaya ng bahay. Lobat na ako, guys. Sinaantok na ako. O, sige, mag-end call na tayo. Charot. Sige, thank you so much for watching, guys. If you like this video, like, share, and follow. Bye!